ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Biyayang magkaroon ng isang tao na handang manatili sa iyong tabi gaano man kalakas ang unos ng buhay na iyong pinagdaraanan. Sila rin ang nandyan sa oras na sumibol ang bagong kinabukasan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang kaagapay sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Minerva. Isang teacher na nagtuturo sa isang pampublikong paaralan dito sa Valenzuela. 40 anyos na ako ngayong taon at kahit naabala ako sa aking trabaho, ay nakakahanap pa rin ako ng oras para makinig ng inyong programa, Papa Dudut. Paborito ko kasi ang mga istorya na tinatampok ninyo. Lalong-lalo na ang tungkol sa pag-ibig. Ako man at ang aking asawa na si Danilo ay meron ding istorya na aming pag-iibigan na gusto kong ibahagi sa inyong programa. Hindi rin kasi yon naging madali. Kaya nga umaasa ako na kapupulutan po ito ng aral, inspirasyon at kilig ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong kami ay nasa kolehiyo pa lamang. Education ang kurso na kinuha ko, samantalang business related naman ang kay Danilo. Noong mga panahong yon, 1 linggo na kaming magkasintahan nang isinama ko siya sa bahay namin para ipakilala sa nanay Salve at tatay Hinergo. Kaso'y hindi naging maganda ang una nilang pagkikita, Papa Dudut. Tama ba ang narinig ko? Nobyo mo na ang lalaking to? Opo, Nay. Tsaka may pangalan po si Danilo. Huwag niyo po siyang tawagin ng ganyan. Tatawagin ko siya sa gusto kong itawag sa kanya. Huwag mo kong diktahan. Di mo naman kami masisisi ng nanay mo kung nagulat kami na may nobyo ka na pala. Wala ka rin kasing nababanggit sa amin, anak. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko naman po intensyon na itago sa inyo. Hindi lang ako makatsyempo na makapagsabi dahil masyado kayong abala ni nanay sa pagtitinda. Malamang, kabuhayan natin yun eh. Kung hindi kami magtitinda ng tatay mo, anong ipambibili natin ng pagkain at ipanggagastos dito sa bahay, di ba? Alam ko naman po yun. daw. Kung alam mo, sana matinong lalaki ang pinili mo para maging nobyo. Hindi yung ganyan na mukhang adik sa kanto. Tama ang nanay mo. Sobra naman po kayo, Nay. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? Hoy, Danilo, sigurado ka ba talagang nag-aaral ka? Sa itsura mo kasi, parang hindi. Nag-aaral po ako. Nay, grabe naman po kayo kay Danilo. Nagtatanong lang ako. Siyempre gusto kong makasigurado na nasa mabuting kamay ka. Na hindi ka sasaktan ng kung sino-sino. Lalo na yung lalaking yan na mukhang hindi gagawa ng matino. Hindi ko po sasaktan si Minerva. Mahal ko po ang anak niyo. Abay, dapat lang na mahalin mo ang anak namin. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Tay naman, wag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Danilo. Wala naman siyang ginagawa sa inyo eh. Wala pa sa ngayon. Pero baka sa susunod, meron eh. Buti na yung habang maaga na pagsasabihan na namin siya ng nanay mo. Buti pa, aalis na lang po kami. Ay, teka. Saan kayo pupunta? Kahit saan po kasi mukhang hindi naman welcome dito si Danilo. Tsaka nahihiya na rin po ako sa kanya dahil sa ugali niyo ni tatay. Ayos lang ako, Minerva. Oy, ayos lang naman daw pala sa kanya eh. Narinig mo ba yon, Minerva? Narinig ko. Pero ako, hindi ayos. Dahil harap-harapan yung iniinsulto ang nobyo ko. Pinagmalaki ko pa naman kayo ni tatay sa kanya. Tapos ganyan lang yung ipapakita niyong ugali. Anak, inaalala ka lang namin ng nanay mo. Siyempre ayaw ka namin mapariwara pag nakatuluyan mo yung lalaki na yan. Tsaka tama naman ang nanay mo. Mukha siyang hindi gagawa ng matino. Tignan mo. Hinusgahan niyo na agad si Danilo nang dahil sa itsura niya. O, anong magagawa namin kung kahusga-husga siya?
Tsaka bakit kasi dyan ka pa nagkagusto, anak? Ang ganda-ganda mo. Gwapo rin yung dati mong karelasyon. Matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat. Sana man lang pumili ka ng mas gwapo pa dun. Hindi naman yata tama na pagkumparahin niyo si Danilo sa dati kong karelasyon. Sumusobra na kayo ah. Kami pa talagang sumusobra. Huminahon ka lang, Minerva. Paano ko hihinahon? Grabe na yung pangiinsulto nila sa'yo. Hindi ka ba nasasaktan? O kita mo na, ako rin. Nasasaktan at mas doble yung sakit na nararamdaman ko kasi mga magulang ko pa talaga ang nanlalait sa'yo. Kung ayaw mo na malait namin yung nobyo mo, mabuti pa huwag mo na yun isama rito sa pamamahay natin. Ay, tama ang tatay mo. Ayaw ko na ulit makita ang pagmumukha niyan ha. Nasisira lang ang araw ko. Papa Dudut, hindi si Danilo ang unang nobyo ko. Meron pang isa na nauna sa kanya na nilarawan nga ni nanay na mas nakakalamang daw pagdating sa itsura. Halata rin na mas gusto nila niyon ni tatay kesa kay Danilo kaya naman nasaktan ako kasi mahal na mahal ko ang kasintahan ko. Sa paningin ko si Danilo ang pinakagwapo at pinakamakisig. Bukod doon ay napakabuti rin ng kalooban niya. Mabait siyang anak sa mga magulang niya at kuya sa kanyang mga kapatid. At yon ang mga katangian na una kong nagustuhan sa kanya. Kaya nga kahit tutol sina nanay at tatay sa aming pagmamahalan, ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon ni Danilo. Kaya lang makaraan ng 2 linggo ay merong malungkot na nangyari sa pamilya ng nobyo ko. At yon ay ang pagkamatay ng kanyang tatay, Papa Dudut. Ang sakit-sakit mawala ng tatay. Hindi pa kami handa eh. Masyadong biglaan yung nangyari. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanya bago siya nawala. Sobrang sakit. Para ako mamamatay. Iiyak mo lang, Danilo. Andito lang ako para damayan ka. Maraming salamat, Minerva. Kung wala ka, baka hindi ko kayanin. Huwag mong sabihin yan. Marami ka ng kinaya nung wala pa man ako sa buhay mo, di ba? Oo, pero iba naman ngayon. Lalo nangyari pa to sa pamilya namin, kaya mas kailangan kita. Sa totoo lang, di ko na alam kung paano na kami pagkatapos mailibing si tatay. Anong ibig mong sabihin? Siya lang kasi yung nagtatrabaho sa amin, kaya sigurado mahihirapan kaming makapagpatuloy nito. Tapos sakitin din si nanay at maliliit pa ang mga kapatid ko, kaya walang pwedeng ibang asahan na magtrabaho kundi ako. Ibig mong sabihin, mag-working student ka? Tingin ko nga hindi ko kakayanin lalo sa sitwasyon ng pamilya namin eh. Kaya nga naisip ko na tumigil na muna sa pag-aaral at mag-focus na lang sa paghahanap ng trabaho. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Oo. Napag-isipan ko na yon at kinausap ko na rin naman si nanay. Anong sabi niya? Ayaw niya kasi 2 taon na lang graduate na sana ako. Pero naisip ko na matagal pa yun. Paano na lang kami mabubuhay sa 2 taon na yun, di ba? Ibig sabihin hindi kami kakain? Hindi magbabayad ng bills at hindi bibili ng maintenance ng mga gamot ni nanay? Ayoko namang mangyari yun. Kaya kung kinakailangan na magsakripisyo ako, gagawin ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Hindi ko lang napigilang manghinayang kasi pangarap nating makapagtapos ng sabay, di ba? Tapos iba pa rin kapag may diploma kang hawak. Kumbaga, mas maraming malalaki at magagandang oportunidad ang darating sa'yo. Oo nga, pero wala akong choice eh. Mahirap lang din ang mga kamag-anak namin kaya di namin sila pwedeng asahan na tumulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Sa bagay. Kaya pasensya ka na kung biglaan yung desisyon ko ha. Ay, huwag kang humingi ng pasensya. Lalo't hindi mo naman kontrolado ang sitwasyon.
Kaya nga eh. Nakakalungkot lang kasi. Bakit ngayon pa talaga nangyari to kung kailan malapit ko na sanang matupad yung pangarap sa akin ni tatay na makapagtapos ako? Naniniwala ako na hindi rin naman ginusto ng tatay mo yung nangyari. At proud siya sa'yo, ano man ang maging desisyon mo sa buhay. Ganon din ako, Danilo. Proud na proud ako sa'yo. At tulad nga ng sinabi ko kanina nandito lang ako para suportahan ka. Hindi lang ngayon na may pinagdaraan ng mabigat ang pamilya nyo, kundi araw-araw, palagi lang akong nasa tabi mo. Salamat, Minerva. Malaking bagay na nandyan ka. Mas kaya ko kasi nandyan ka. Oo naman, kasama mo ko. Kakayanin natin to. Papadudot dahil sa ang tatay lamang ni Danilo ang nagtatrabaho sa kanila ay masasabi ko na napilay talaga ang kanilang pamilya. Kaya naman napilitan siyang huminto sa pag-aaral at pinagtuunan na lamang ng pansin ang paghahanap ng trabaho. At bilang nobya niya ay sinuportahan ko siya sa bagay na yon kahit na nga noong umpisa ay nang hinayang pa ako para sa pag-aaral niya. Hindi nagtagal, Papadudot ay nakapasok bilang helper si Danilo sa isang pabrika sa lugar namin. Pero 6 na buwan lamang siya doon nang magdesisyon siyang subukang mag-apply sa call center. Ako ang kasama niya sa kanyang mga interview at pangunahing taga-suporta niya. At sa awa ng Panginoon, nakapasa siya at natanggap bilang isang agent. Papadudot, proud ako kay Danilo sa ipinakita niyang determinasyon at hindi pagsuko sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit na nagtatrabaho na si Danilo noon at mas naging abala na nga sa bagong mundo na pinasok niya, ay hindi pa rin niya napapabayaan ang aming relasyon. Marami kasing magkasintahan noon na naghihiwalay lalo na kapag hindi balanse ng tama ang kanilang mga ginagawa. Pero ibahin ninyo si Danilo, Papadudot, dahil sinabi niya sa akin na kasama ako at ang relasyon namin sa priority niya. Sa katunayan, tuwing day off niya ay pumupunta siya sa bahay para samahan akong mag-aral at gumawa ng mga projects para sa aming klase. Kahit na ayaw na sana siyang papuntahin doon ni nanay at tatay, sa uli wala naman silang nagawa. Malaki ang pasasalamat ko sa suporta na binibigay niya sa akin. Minomotivate rin niya ako na tapusin ang aking pag-aaral. Dahil pangarap namin yon ng mga magulang ko. Kaya nga mas lalong lumalim ang pagmamahal ko para sa aking nobyo, Papadudot. Grabe, pagod na ang utak ko sa kare-review. Pwede bang kumain muna tayo? May biko sa ref, luto ni nanay. Gusto mo ba? O sige, sakto. Gutom na rin ako. Kuha ako, sandali lang ha. Tubig. Gusto mo rin? Oo, salamat. Walang anuman. Wait mo ako dyan ha. Sigurado akong magugustuhan mo tong biko ni nanay. Specialty niya to eh. Ito na yung merienda natin. O, tulungan na kita. Salamat. Sandali lang pala. Kailangan kong magbanyo. Balik ako ha. Sige lang. Oh, dahan-dahan, Hiner, ha? Baka matalisod ka niyan Ewan ko na lang sa'yo. Dadahan-dahan naman ako eh. Masakit lang talaga tong tagiliran ko. Nay, tay, andyan na po pala kayo. Tulungan mo nga kami rito ng tatay mo. Kanina ko pa inaakay, nabibigatan na ako. Sige po. Tay, kapit kayo sa akin, ha? Salamat, anak. Upo muna po tayo para makapagpahinga kayo. Sige. Salamat. Kasandal na rin tong likod ko. Kanina pa ito sumasakit eh. Kanina pa rin sumasakit ang likod ko sa'yo, Hiner. Pasensya ka na. Kung kaya ko lang yung sarili ko, di sana di na ako nagpatulong sa'yo, di ba? Huwag na po kayong mag-away. Hindi kami nag-aaway, anak.
Oh, nandito na po pala kayo, Nay, Tay. Oh, anong ginagawa ng lalaking to dito? Nay, pinapunta ko po rito si Danilo para tulungan akong mag-review. Bakit? Hindi ka ba marunong mag-review mag-isa? Bakit kailangan mo pang tulong niya? Tapos nakuha mo pa talagang pakainin at painumin niyang lalaki na yan. Nay naman. Ganitong napapagod ako at nai-stress sa nangyayari tapos sumabay ka pa talaga, Minerva. Kabilin-bilinan namin sa'yo na wag mo nang isasama yung nobyo mo dito sa pamamahay natin. Pero sige ka pa rin. Wala naman pong ginagawang masama si Danilo. Pasensya ka na sa nanay ko ha. Pagod lang siya. Hindi, ayos lang. Naiintindihan ko naman. Ay, naku naman talaga. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Hirap niyong pagsabihan. Wala naman po kaming ginagawang masama. Salve, hayaan mo na sila. Kaysa naman sa bahay ng nobya niya tumambay ang anak mo. Gusto mo ba yun? Siyempre ayoko. Okay, kaya nga manahimik ka na dyan. Ingay-ingay mo, kitang masama na nga pakiramdam ko. Ano po bang nangyari? Kumusta ang check-up ni tatay? Ayun na nga. Kumpirmado na may sakit sa bato tong tatay mo. At ayon sa resulta ng mga test niya, malala na raw. Kinakailangan na nga niya mag-dialysis di ba ang mahal nun? Saan tayo kukuha ng pera pang pagamot sa kanya? Ganun po ba? Grabe naman. Grabe talaga. Kaya halos mapanot na ako sa kaiisip kanino lalapit. Pero saka na yan. Gusto ko munang matulog. Pagod na rin tong tatay mo. Doon na muna kami sa kwarto. Buti pa, tulungan mo na lang ako para maalalayan ng tatay mo. Sige po, Nay. Tay, tulungan ko na po kayo. Teka, hindi pa nga nag-iinit puwet ko sa pagkakaupo, tatayo na naman tayo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Mas maigi nang nandun tayo sa higaan. Sige na nga, para makahiga na rin ako. Papadudot magkahalong lungkot, takot at inis ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Lungkot at takot para sa kondisyon ng tatay ko at inis dahil sa asal niya sa nobyo ko. Wala namang ginagawang masama sa kanila si Danilo pero sobra naman kung pagbuntunan nila ito ng galit. Kaya nga dismayado talaga ako sa pakikitungo ng mga magulang ko sa nobyo ko. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Danilo na hindi naman daw niya dinibdib yun. Sa katunayan ay nag-alala rin po siya ng husto sa kondisyon ng tatay ko. At habang tumatagal ang mga araw ay lumalala ang sakit ni tatay kaya naman nahirapan ang aming pamilya sa mga sunod-sunod na mga gastusin, papadudot. Oh, kanino ko pa napapansin na panay ang buntong hininga mo ah. Sorry Hindi ko lang mapigilan Nalulungkot kasi ako kaya hindi tuloy tayo makapag-concentrate sa pagre-review natin. Ay, okay lang naman. Pwede tayong huminto sandali para pag-usapan kung bakit ka malungkot. May problema ba, Minerva? Meron. Malaki. At tungkol yun kay tatay. Oh, may nangyari ba sa tatay mo? Sabihin mo sa akin. Habang tumatagal, lalong lumalala yung sakit niya Tapos nitong mga nakaraang araw labas-pasok na siya sa ospital para magpa-dialysis at magpa-check up. Bukod kasi sa sakit niya sa bato, may iba pa siyang sakit na iniinda. Kaya halos masaid na yung pera namin sa gastos pagpapagamot sa kanya. Tapos yung kaisa-isa naming negosyo na tindahan sa palengke baka malugi pa. Ano na lang kami, diba? Nalulungkot akong malaman yung sitwasyon ng pamilya niyo, Minerva. Kung may maitutulong ako, magsabi ka lang sa akin. Pwede akong magbigay ng kahit konting tulong pinansyal para makabawas man lang sa mga gastusin ninyo. Salamat, Danilo. Pero alam ko naman na malaki rin ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Tsaka kamakailan lang may pinagdaanan din kayo.
Tapos ngayon pa lang kayo nakakabawi ulit. Naku, wala namang kaso yon lalo't pamilya mo naman ang dumaraan sa pagsubok. Kaya nga nandito lang ako para umalalay at dumamay sa'yo. Hindi naman malaking pera ang kaya kong ibigay pero alam ko makakatulong yun sa inyo. Nahihiya ako sa'yo kasi hindi mo naman kami responsibilidad. Pero mahal ko kayo. Lalo ka na. Mahal mo pa rin sina nanay at tatay kahit hindi maayos ang trato nila sa'yo. Oo naman kasi mga magulang mo sila eh. Saka naniniwala naman ako na magbabago rin sila pag nakita nila na seryoso ako sa pagmamahal sa'yo. At yun ang gusto kong patunayan sa kanila. Na iingatan kita, aalagaan, mamahalin, at hindi sasaktan. Salamat Danilo. Malaking bagay na nandyan ka. Lalo't dumaraan ang pamilya namin sa pagsubok. Salamat kasi kahit na busy ka sa trabaho mo, dinadamayan mo ko. Sinasamahan at sinusuportahan sa pag-aaral ko. Kahit na nga pinanghihinaan ako ng loob at question ko na yung sarili ko kung kaya ko pa bang makapagtapos. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naiisip ko kasi na tumigil na lang muna sa pag-aaral. Katulad mo, para maghanap ng trabaho. Gusto ko kasing makatulong kay nanay sa mga gastusin nila ni tatay pampagamot. Tsaka dito na rin sa bahay namin. Kaya lang, sigurado ako na hindi nila magugustuhan yung naisip ko. Lalo't pangarap namin na makapagtapos ako at maging ganap na teacher. Naniniwala naman ako na matutupad mo yung pangarap mo. Pero kung hingin ang sitwasyon na hindi mo na agad-agad, pwede mo namang ipagpatuloy ulit. Pwede mong balikan para tuparin. Katulad mo? Oo. Sa katunayan, nag-iipon na nga ako paunti-unti ng pangmatrikula ko eh. Mabuti naman kung ganun. Basta, sabihan mo ako ha. Nandito lang ako anuman ang mangyari. Pero sana hindi mo na kailanganing tumigil sa pag-aaral. Lalo, ilang taon na lang naman makakapagtapos ka na. Hindi pa naman buo ang loob ko. Kaya hindi ko pa masabi kung ano talaga ang gagawin ko. Medyo naguguluhan pa ako sa mga nangyayari Kung maluwag naman ang schedule mo at kaya mo, bakit di mo subukang mag-working student? Sa ganung paraan, di mo kailangan tumigil sa pag-aaral. Pero ano kayang trabaho ang pwede kong pasukin? May hiring ba sa inyo at tumatanggap ng part-timer? Sa ngayon wala pa eh. Pero kapag nagkaroon, sasabihan kita kaagad. Salamat Danilo. Salamat. Papadudot, buti na lang at nandyan si Danilo para maging kaagapay ko lalo na at dumaraan sa pagsubok ang aming pamilya. Malaking bagay na meron akong napagsasabihan ng aking nararamdaman dahil baka masiraan na lamang ako ng ulo kapag sinolo ko yon. At kapag nga nakakaluwag si Danilo ay nag-aabot siya sa akin ng tulong pinansyal para sa mga gastusin namin sa bahay at maging sa pag-aaral ko. Kaya lalo akong nagsikap na makapagtapos dahil hindi na lamang ako ang mag-isang lumalaban para sa katuparan ng aking pangarap na maging ganap na guro dahil kasama ko na doon si Danilo. At kahit na mahirap, papadudot at maraming mga gastusin at kasabay pa noon ang pagkakasakit ni tatay ay wala akong hindi kakayanin na may sa katuparan lamang ang mga mithiin kong makapagpos. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi nga nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral kaya naman sobrang saya namin ng mga magulang ko. Masayang masaya din po si Danilo at bagaman at hindi siya personal na nakadalo sa seremonya dahil limitado lamang ang mga bisita na pwedeng isama ay in-invite ko na lamang siya sa bahay namin para sa munting salo-salo. Kaya lang makalipas ang 2 linggo ay namatay naman si tatay dahil sa paglala ng kanyang sakit. At sobrang lungkot ko ng mga panahong yon. Buti na lang at nandyan si Danilo upang umalalay nang sa ganon ay makaya ko ang lahat. Pero may mga pagkakataon pa rin na nalulugmok ako lalo na
nung matapos ang libing ni Tatay Papadudot at madalas ko yung maramdaman sa bahay namin. Nay, ano pong ginagawa niyo sa mga gamit at damit ni tatay? Hindi ba halata? Di nililigpit ko. Kaya nga kinuha ko tong mga nakatambak na karton sa tindahan. Kasi dito ko planong ilagay ang mga damit at gamit ng tatay mo. Namimiss ko po si tatay. Lalo na yung mga damit at gamit niya. Ako rin. At bilang asawa, masakit sa akin na gawin ang bagay na to. Pero kailangan. Baka lalo tayong hindi makausad kapag nakikita pa rin natin ang mga damit at gamit niya na nandito sa kwarto. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na kakalimutan na natin si tatay, di ba? Hindi ko pa po kasi kaya eh. Sino bang nagsabi sa'yo na kalilimutan natin siya? Siyempre hindi. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina kailangan nating umusad. Hindi naman pwedeng huminto ang buhay natin lahat dahil nawala ang tatay mo. Lalong-lalo ka na, Minerva. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngayon na wala na ang tatay mo. Siguro naman naisip mo na yung mga responsibilidad na nakaatang sa balikat mo. Isa na nga dun yung maging ganap na guro ka. Para naman kahit nasa kabilang buhay na ang tatay mo mabigyan mo pa rin siya ng karangalan. Kailan mo ba planong kumuha ng lisensya? Tungkol po sa bagay na yan, ang totoo, wala pa po akong plano. Ha? Paano wala ka pang plano? Kamamatay lang po kasi ni tatay. Hindi ko pa po kayang mag-focus sa pagre-review kasi nagluluksa pa po ako. Kasasabi ko lang na hindi pwedeng huminto ang buhay natin ang dahil lang sa pagkamatay ng tatay mo. Tapos lilinyahan mo ko ng ganyan? Ano na lang sasabihin sa'yo ng tatay mo sa kabilang buhay? Sige nga. Kabilin-bilinan pa naman niya na gusto kanyang maging lisensyadong guro kahit nawala na siya. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo pa kaya? Nay naman Naku, wag mo nga akong artihan ng ganyan, Minerva. Hindi po ako nag-iinarte. Pero sana wag niyo naman po akong i-pressure. Ipe-pressure kita hanggang maisip mo na hindi ka pwedeng tatamad-tamad lalo't wala na ang tatay mo. Kung hindi ka magiging lisensyadong guro, anong plano mong gawin sa buhay mo, aber? Hindi ko naman po sinabing hindi ako magiging lisensyadong guro Pero gusto ko po munang magpahinga lalo't nagluluksa pa ako. Luksa ka dyan. Ando na tayo. Pero hanggang kailan? Hindi ko po alam. Yan ang dapat mong alamin dahil wala kang habang buhay para magluksa, Minerva. Kung hindi ka rin lang naman kukuha ng lisensya ngayong taon, mabuti pang magtrabaho ka na lang para makatulong ka dito sa bahay natin. Baka nakakalimutan mong mag-isa na lang ako na nagtataguyod sa inyong magkakapatid. Ay, baka hindi ko kayanin at ako naman ang bumigay at magkasakit. Sige ka. Alam ko naman po yun. At hindi ko rin naman kayo pababayaan Pero sana, bigyan niyo muna ako ng panahon na… Paulit-ulit tayo Hirap kasi sa inyong mga kabataan, mahihina ang loob. Madamdamin kaya kaunting bagay, kaunting kibot dinidibdib. Huwag ganon, Minerva, ha? Gayahin niyo kami. Kasi kahit na nagluluksa kami, kahit na malungkot ang buhay, nagpapatuloy pa rin kami. Umuusad kahit na mahirap kasi mas lalo kaming walang mapapala kung magpapakain kami sa kalungkutan. Ay naku, wala akong matatapos kung dadaldal lang ako sa iyo rito Buti pa, tulungan mo na lang ako rito para magkaroon ka naman ng pakinabang. Papadudot, sa totoo lang, lalong bumigat ang pakiramdam ko sa pag-uusap naming yon ni nanay. Hindi pa kasi talaga ako handang umusad at magpatuloy sa buhay lalo na at kamamatay pa lamang ni tatay. At 1 linggo pa lamang noong naililibing siya. Ngunit natanga na agad ako ng mabigat na responsibilidad sa aking mga balikat. Litong-lito po ako at hindi ko po alam kung saan at papaanong magsisimula. Kaya nga si Danilo ang madalas kong kasakasama ng mga panahong yon.
Sa katunayan ay sa bahay nila ako natutulog dahil mas gumagaan ang loob ko at nakakahinga ako ng maluwag pag wala ako sa bahay namin. Naalala ko lang kasi doon si tatay. Kaya naman lagi ako nalulungkot at umiiyak doon. Tapos ay pinipressure pa ako ni nanay, Papa Dudut. Makalipas nga ang 3 buwan ay nabuntis ako ni Danilo at masasabi ko na lalong nag-ibang takbo ng mundo ko. At kahit pa kapwa kami may takot sa magiging reaksyon ni nanay ay matapang pa rin naming sinabi sa kanya ang mga plano namin ni Danilo. Ngunit bukod sa pagbubuntis ko ay meron pa kaming sinabi kay nanay na labis niyang ikinagulat. Anong sinabi nyo? Kasal? Kayo ang magpapakasal? Opo, Nay. At bakit? Buntis na po kasi ako. Kaya gusto na po namin magpakasal ni Danilo. Ano ka mo? Buntis ka? Opo. Ayan na ka naman talaga ng teteng. Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yan? Mahal ko po si Danilo. At mahal ko rin po ang magiging anak namin. Mahal ko rin po si Minerva kaya naman pananagutan ko po siya. Ay wala akong pakialam sa pagmamahalan nyo. Pero walang magpapakasal sa inyo. Bakit naman po? Nagtanong ka pa talaga? Akala mo yata laro-laro lang ang kasal eh. Hoy, para sa kaalaman mo, kapag kinasal ka na sa lalaking yan, eh habang buhay ka nang nakatali sa kanya. Alam ko po yun. At handa naman po akong matali kay Danilo. Hindi mo talaga alam ang sinasabi mo, ano? O sige, sasabihin ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig kang mabuti, ha? Kamamatay pa lang ng tatay mo. Kagagraduate mo lang din tapos nagpabuntis ka na agad at sa Danilo pa na yan. Hindi ka pa nga nagiging lisensyadong guro tapos gusto mo lang pala maging nanay. Eh sana hindi ka na lang namin pinag-aaral ng tatay mo. Sana hindi ka na lang namin ginastusan kung wala rin pala kaming mapapalang tulong sa'yo pagdating ng araw. Ano po bang klaseng tulong ang gusto niyong gawin ko? Eh hindi naman ako naging rebeldeng anak sa inyo ni tatay ah. Tsaka hindi naman po porke magpapakasal na kami ni Danilo, eh kalilimutan ko na ang responsibilidad ko sa pamilya natin. Lalo na yung pangarap ko na maging lisensyadong guro. Tutuparin ko pa rin naman po yun kapag nakapanganak na ako. Akala mo ganun kadali ang sinasabi mo? Pwes hindi, Minerva. Dahil sa oras na maging nanay ka na, sa anak mo na iikot ang buhay mo. Kagaya ko. Wala na akong panahon sa sarili ko dahil nakatuon lang ang isip ko sa kung paano namin kayo bubuhayin ng tatay nyo. Pero hindi po ba ganun naman ang mga magulang? Kung hindi pa po pala kayo handa sa responsibilidad ng pagkakaroon ng anak, eh di sana hindi na lang kayo nag-anak. Ba't talaga namang sumasagot ka pa talaga ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Nay, alam ko po na masama ang loob niyo sa amin ni Minerva dahil sa nangyari. Pero pinapangako ko po na hindi ko pababayaan ang anak niyo at ang magiging anak namin. At kapag kaya na namin babawi kami sa inyo. Saka tama po si Minerva. Hindi namin kalilimutan yung responsibilidad namin sa kanya-kanya naming pamilya kahit na may mga anak na kami. Magsisikap po kami, lalo na ako, para matupad po ang bagay na yun. Magsisikap daw baka naman puro lang kayo salita. Tapos kamukat-mukat makakalimutan nyo na yung sinabi nyo. Naku talaga naman. Hindi po mangyayari yun dahil may isang salita po ako. Mahal ko po si Minerva at mahal ko rin ang pamilya niya kaya naman kasama kayo sa plano ko. Ay, ewan ko sa inyo. Hindi ko naman hinihingi na buhayin nyo ko, ganito, ganyan. Ang gusto ko lang tulungan nyo ko. Lalo ka na, Minerva. Sana bago ka mag-asawa at magkaanak may maayos ka na ring buhay para hindi kawawa yung magiging anak nyo ni Danilo. Kaya nga magsisikap po kami ni Danilo, Nay. Lalo ngayon na magkakaanak na kami. Bahala kayo sa buhay nyo. Magpakasal kayo kung gusto nyo, wala na akong pakialam. Basta wag na wag kang lalapit sa akin, Minerva, ha? Habang umiiyak at magsasabi na nagsisisi ka na nag-asawa ka ng maaga at nagkaanak dahil sa hirap ng buhay. Papa Dudut, kinasal kami ni Danilo sa huwes at nagsama sa iisang bubong. Pero tumira muna kami sa bahay nila para maasikaso ako ng nanay niya hanggang sa makapanganak ako. At mag-isang taon ang baby namin, Papa Dudut.
Tapos noong na-promote ang asawa ko sa trabaho niya ay nakaipon kami para makapagrenta ng maliit na apartment. Noong nagdesisyon akong kumuha na ng lisensya sa pagkaguro ay sinuportahan ako ni Danilo. At hindi nga po nagtagal ay nakapasa naman ako at doon na nga nagsimula ang pagtuturo ko. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta kami ni nanay ay masaya akong sasabihin na maayos naman ang relasyon namin. At mahal na mahal niya ang apo niya. Hindi rin kasi niya ako natiis lalo na noong nanganak ako. At siyang nag-alaga sa anak namin ni Danilo kapag nasa trabaho kaming pareho. Sa kabilang banda ay guilty din ako kasi hindi ako agad nakabawi sa kanya lalo na noong namatay si tatay. Kaya nga wala na akong sinayang na sandali noong nabigyan ako ng pagkakataon na tuparin na ang matagal na nilang pangarap para sa akin. At habang tinutupad ko yon ay malaki ang pasasalamat ko sa aking asawa na nanatili sa aking tabi at naniwala sa kakayahan ko. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko. Sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-Barangay Minerva. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.